Good morning, mga ka-eskwela. Ito po si Blackstone Nero ng Eskwela TV upang talakayin ang ating episode sa araw na ito na ating pinamagatang Education, Make or Break. According to philosophy, ang ating karunungan at kayamanan ay dati nang nasa atin bago pa man tayo isinilang. Subalit, nung tayo'y isinilang, ang lahat ng mga ito ay kusang nawawala. Kaya, kung hindi tayo mag-aral muli o maturuan ng ating mga guro o mga nakakatanda, ang lahat ng kayamanan at karunungang ito ay hindi na mapapa sa ating muli. Kaya mga ka-eskwela, kung kayo po ay bago sa aking channel, paki-click ang subscribe button upang kayo po ay ma-notify sa susunod ko pang mga video. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, atin ang umpisahan ang episode na ito. To study is to look at closely in order to observe and to learn. So the remaining questions, mga ka-eskwela, what are those things to be observed? Napakarami po ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Second, what are those things to be learned? All mortals o ang lahat ng mga nabubuhay are in the process of taking data. Ang ibig sabihin, lahat tayo na may buhay ay nagkakaroon po ng capacity to reprocess any type of data, of information na ating makikita, maririnig mula sa ating mga kasamahan. Recognizing patterns. Ano bang ibig sabihin dito, mga ka-eskwela? These are patterns of life. Say for instance, paano ba mapalago ang ating learning habit? Ang ating brain. How could we manipulate our brain to understand new things, of new data of informations? We are also benefited with synthesizing options in making decisions. Ano bang ibig sabihin dito? Life decisions are very necessary in order to be identified and to be secured na ito ay tama and in accordance with our will and in our goals para sa ating kapakanan and our developments, reacting according to the best of our understanding. So ang basihan po, mga ka-eskwela, ay the way we understand things. This is the one of the most important reason of why do we study. Second, it is not just a fitness, and studying is a compulsion. Fitness, mga ka-eskwela, it is referring to our desire, our volition. Compulsion, it is somewhat to a mandatory aspects of life. Sabi nga, dahil ang mga nabubuhay po ay kadalasan or minsan ay incorrectly taught. Ano ba ibig sabihin ng incorrectly taught? Maaring ang ating kaalaman ay hindi na sapat o it is no longer fitted to solve and new problems existing in the new scenario or situations. O maaring ating sabihin na ang ating mga nalalaman ay maaaring magiging obsolete na
at hindi na pwedeng gamitin sa makabagong problema, sa makabagong panahon. Or rather, retrain in counterproductive ways. Kaya nga, hindi na ito nagagamit at hindi na effective dahil nagkakaroon na po ng makabagong problema. Just like, for example, in our problem of COVID-19. Ang ating pong mga scientists ay nagkakaroon ng sangkatutak na pag-aaral upang maresolba ang ating pandemic problems. Now, other is in order to gain back our will. Ano bang ibig sabihin dito? Upang ating maibalik ang ating freedom, ang ating pangsariling desisyon, ang ating pansariling kapakanan, in order to make our lives very productive in accordance with time, in accordance with our age, and sinabi nga, specific situations. Sabi dito, education is a good investment. Kaya mga kaeskwela, napakahalaga po na ang pag-aaral ay ating uunahin sa lahat ng bagay, lalo na if you are in a younger age. Why? Because higher qualifications are increasingly relied upon as a proof of ability. Ito po ay nagpapatunay lamang na ang edukasyon ay napakahalagang bahagi ng kriteria, lalong-lalo na sa trabaho po, demands of the market. Now, mga kaeskwela, ating pag-usapan ang benepisyo sa tinatawag nating regular study. Number 1, it keeps you connected with your subject and doesn't let your mind get distracted from studies. So, ang ibig sabihin dito mga ka-eskwela, ang regular na pag-aaral po, it connects the bonds o strengthen your links to the subject of your study. Hindi po run astray, naka-focus po ang tinatawag nating pag-aaral na yan. Second, helps you not to forget your previously studied topics. Ibig sabihin, ito po ay reinforce upang sa ganon, kung ano yung ating napag-aralan mula noong bata pa tayo, mula sa grade 1 hanggang sa kuleyo, hanggang sa tayo magtapos, it cannot be erased in our brain. Kasi ang pabalik-balik, constant reading po, ay mapapanatili ang memory retention. Third, regular study develops our habit of learning. Kaya nga, kadalasan sa mga successful human beings, almost 80 to 90% ay nagkakaroon ng panahon sa pagbabasa araw-araw. Other, help you to concentrate and doesn't let you be distracted. Kaya kung regular ang ating pagbabasa, the benefits it develops our concentration, our focus in short on a certain topic. It boosts your confidence over time. Now, kung lagi kang nagbabasa araw-araw, ito po ay nagpapalakas ng iyong confidence or tiwala na kayo ay nagkakaroon ng napakagandang karunungan if you are instantly keep on reading. Now, ating pag-usapan mga kaeskwela, how to study effectively. Sabi nga ng iba, paano yan?
kung talagang yan lang talaga ang aking maintindihan dahil napakahina po ang aking utak. Meron namang nagsasabi na kulang ng oras. Ang iba po ay nagsasabi ay napakahirap yung data does not commensurate o does not fit to the level of age. Katulad sa nangyayari sa mga modules na minsan ay napakarami at kulang ang panahon sa pag-interpret. So anyway, one of the effective strategy ay get organized. Carry a homework planner at all times. So dapat po magkakaroon tayo ng planner. Say for instance, from Monday up to Friday, from 7:30 to 8:30, ano po ang priority subjects na dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi po pwede na pagsabay-sabayin ang lahat ng mga subjects o mga topics sa araw na yan kung tayo ay nag-aaral. Dahil ito po ay magkakaroon ng complications as to understanding. Kaya nga, get organized. Second, pay attention in your class or in your session. Kung kayo man ay nag-aaral sa pamagitan ng new technology just like YouTube o sa Google o sa kayo man ay nasa classrooms, dapat kayo ay 100% on interest. You pay attention to the lecturer and you pay attention to the goal of the day. Third, steer clear of distractions. Avoid distractions. Kaya nga, ang iba hindi makapag-aral kung nagkakaroon ng napakaraming ingay. Ang iba po ay doon nag-aaral sa ilalim ng punong kahoy sa mga conducive areas na wala pong distractions. 4. Make sure notes are complete. Ang ibig sabihin po, kung tayo ay nag-aaral, dapat katabi natin ang ating mga notebook or kung sa makabagong panahon, laptop, notepad, your cellphone, para kung ganon, kung mayroon kang dapat i-encode o i-re-record, ay madali mo na lang itong makukuha o magampanan. Number 5. Ask questions if you don't understand. Karamihan kasi sa ating mga mag-aaral ay nahihiyang magtanong sa mga guro, lalo na kung mayroon silang hindi naintindihan. So the number 5 strategy, in order to learn effectively, we need to ask our professors, our teachers, kung mayroon tayong hindi naintindihan sa lahat ng ating binabasa o sinusulat. Number 6. Make a study scheduled plan. Kaya nang sinasabi natin sa number 1, dapat magkakaroon tayo ng specific schedule na hindi nako-conflict sa ibang subject. So meaning, magkakaroon tayo ng plano o schedule. Number 7. Review notes from class every evening. Nang ibig sabihin, bago sumikat yung araw, sa next naman na mga araw, dapat i-review ang ating nalalaman sa araw na yan o ang ating mga sinusulat upang sa ganon ay talagang ito ay naipasok sa ating brain o na-refine sa ating brain. Kasi our brain looks like a computer desk, a computer memory. Kung ano yung naipasok, siya na yung maaaring ma-print. Kaya we need to review in the evening. Number 8.
talk to teachers. So, this is number 8, one of the most important linkages to teachers. Na dapat ang estudyante ay hindi nahiya na makipag-usap sa kanyang guro, sa kanyang coach, sa kanyang mentor, upang sa ganon ay masisiguro niya na ang lahat na kanyang sinusulat at kanyang naririnig mula sa kanyang guro ay talagang tiyak at talagang tama bago pa man totally recorded to his or her brain. Now, atin namang pag-usapan ang mga pamamaraan paano ito mag-work. The 7 study methods that work in learning. Number 1, making and keeping a study of schedule. Nakikita ninyo. Number 1 is related to the previous. Kailangan talagang magkakaroon tayo ng schedule of the day. Halimbawa, ibalik uli from 7:30 to 8:30 until the afternoon. Ano ba ang mga priority na dapat mong tuunan ng pansin sa bawat araw? Second, studying in appropriate sitting. Same time, same place, every day. Hindi po pabago-bago ang topic. Dapat ay concentrated, dapat consistent kung ano yung schedule. Then, equipping your study area with all the materials you need. Kung meron tayong mga gadgets kagaya ng makabagong panahon, internet, wifi, laptop, at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral, dapat nandyan na sa tabi ng mga mag-aaral o nag-learn upang sa ganon madali na lang ma-verify ang mga data. Number 4, not relying on inspiration for motivation. We are not depending on the factors or things that motivated us. So meaning there should be independency to our particular selves. Kumbaga, it should be original. We have to develop our mindset sa ating pag-aaral. Hindi porke walang inspiration, walang mga tinatawag motivating factors, hindi na tayo mag-aaral. We have to be consistent to our focus. Number 5, keeping a well-kept notebook improves grades. So, ang ibig sabihin dito, dapat makakaroon ng tickler or any materials na maaring kakaroon tayo ng data bank o bagay na ating pwedeng sulatan sa ating mga summary of interpretations during the course of training or learning. Ito po ay tungkol sa recording. Number 6, keeping a careful record of assignment. Just imagine that. Na-advise tayo na magkakaroon ng record of assignments or tasks. Assignments, it is part of a feedback to secure that we have a thorough understanding of the topic. It is a tool to review, to verify, or rather to reinforce our learning. 7, making use of trade as secrets. Ano yung mga tinatawag nating study patterns o yung mga pamamaraan na talagang settled or applied na upang sa ganon walang duda
magkakaroon tayo ng tamang pag-uunawa tungkol po sa ating mga pinag-aralan. So meaning to say, in learning, we need to consider the methods, the significance of the level of effectiveness. These are pertaining to strategies in learning, and also we need to believe and we need to embrace that studying regularly has a lot of benefits, and we need to also emphasize as part of our motivation that education or learning is a continuous process. Pabago-bago po, hindi po pwede na ating pabayaan na makakaroon ng stagnant the process of learning. We need to read further regarding that new trends, the new developments of any data of informations. Ayan lang po para sa araw na ito, and see you on the next episode.